Bunsod ng naganap na shooting incident sa isang eskwelahan sa Tacloban City, mahigpit na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilisang pagrepaso sa security protocols ng mga paaralan sa bansa. Kaugnay nito, binigyang linaw ng pambansang pulisya ang tunay na pinagmulan at mga detalye sa likod ng naturang insidente. Samantala, upang maiwasan na maulit pa ang ganitong krimen, muling isinusulong ang pagbaba sa edad na 12 para sa criminal responsibility. Si Harley Valbuena para sa 13 sa tanghali. Sa timeline ng shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City na iprinisenta ng PNP, sinabing nagsimula ang pamamaril 9:20 ng umaga noong June 22. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay rumesponde ang mga pulis at bandang 9:30 ng umaga ay nahuli na ang isang shooter na si alias Rod at pasado alas 11 ay hawak na rin ang ikalawang shooter na si alias Nash. Ayon sa PNP, kabuang 48 pieces of evidence ang narecover kabilang ang mga basyo ng bala at tinatayang aabot sa 35 putok ng baril ang nagawa ng dalawang children in conflict with the law. Para maiwasang maulit ang mga ganitong insidente, ipinagutos na ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng mga hakbang kabilang ang pagrepaso sa security protocols ng mga paaralan. We are planning to conduct simulation exercises kagaya po ng earthquake drills natin na kung saan ay matuturuan po ang ating mga estudyante at ating mga guro at lahat po kung paano po mag-react o ano po ang gagawin in crisis situations to include active shooter situation. Samantala, suportado rin ng PNP ang mungkahing ibaba sa 12 mula sa kasalukuyang 15 ang edad para sa criminal responsibility. Kahit ang Pangulo, bukas din dito. The PNP is supporting the lowering the age of criminal responsibility po. Gayunman, nakasalalay pa rin sa Kongreso ang pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act para mabago ang edad ng criminal responsibility. Bumuelta rin ang palasyo sa kritisismo ni Vice President Sara Duterte na sinabing nangyari ang shooting incident dahil sa umano'y kapalpakan sa intelligence gathering ng gobyerno. Ibig sabihin, estudyante dapat minomonitor para sa intelligence gathering. Hindi sila mga terorista. Ipinakita rin ni Yusek Castro ang printouts ng mga storya ng ilang pag-ataking nangyari sa panahon ng Administrasyong Duterte na biguring mapigilan ng kanilang intelligence authorities. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Harley Valbuena ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.